Yes, Jessica, batid daw ng pamunuan ng NAIA Terminals na meron silang kakulangan sa transportasyon, partikular na para doon sa mga pasahero na paalis o palabas ng mga terminals. Isa raw sa mga nakikitang dagdag na solusyon dito ay payagan na nga na magbiyahe o tumanggap ng mga pasahero sa mga terminals ang mga transport network companies gaya ng Grab at Uber. Simula sa darating na Lunes, hindi na lamang mga taxi o car rental ang public transport options ng mga pasahero papunta at palabas ng Ninoy Aquino International Airport. Sa bisa ng isang memorandum na pinirmahan ng Manila International Airport Authority o MIAA at ng Transport Network Company o TNC na Grab. Papayagan na mag-operate ang Grab car sa 4 na terminals ng NAIA. We have about 1,500 vehicles here. Accredited vehicles, transport vehicles. There is still the need for us to have more transport vehicles here. It's not only that there is that additional transport, a choice. It is also a sort of a vehicle with technology. Tulad sa labas ng NAIA, 30 pesos na base fare at 12 pesos kada dagdag na kilometro ang singil ng Grab sa mga pasahero na manggagaling sa airport terminals. Bukod sa pamamagitan ng smartphone app, pwede ring magpabook sa mga itatalagang booth ng naturang TNC sa piling lokasyon sa NAIA. Hindi exempted sa airport regulations ang Grab car gaya ng waiting time na hanggang 2 minuto lang. This first year of implementation of Grab operations will be experimental. The TNCs will only be able to enter the terminals once they have a booking confirmed. Initially, yung pinigay lang ng Grab is Grab car. So that is what is in our agreement. Taxi wala. Talagang advantage yan sa amin kasi hindi na kami mag-antay na dadaan pa yung taxi. Yung sa security aspect, pag okay din yan, palagay ko okay din because siguro baka mas mabilis. Ang ilang airport taxi drivers na nakausap namin, may agam-agam daw sa napipintong pag-operate ng mga TNC sa NAIA. Ano pa namin ano yan, kung malakas sila o ano eh. Maapektuhan kaya kayo, sir? Malamang. Kasi mas mura sila eh. Kung makaka-apekto sa amin yun, sir, kasi marami na kaming rito unit, pero kung madadagdag pa ho sila, mababawasan ho yung biyahe namin. They knew pretty well that there's such thing as competition, and they knew likewise how to adapt with that competition. Nakipag-ugnayan na rin daw sa MIAA ang Transport Network Company na Uber noon pang Enero. Jessica, simula bukas ay mag-conduct na raw ang MIAA ng orientation para doon sa mga personal ng Grab na silang magiging destino o madedestino doon sa mga terminals ng NAIA simula doon sa March 14 o Lunes next week, Jessica. Cedric, to begin with, talaga naman kulang na kulang, di ba? Ang mga taxi at ang mga pwedeng masakyan ng mga parating sa ating mga airport. Kaya hindi ko alam kung bakit nathi-threaten yung mga existing na mga operators. Gayong hindi naman yata nila natutugunan. Baka mali, correct me if I'm wrong. Pero parang hindi naman nila natutugunan yung pangangailangan para sa dagdag na mga sasakyan dyan sa airport. Jessica, yung frequency di natin masabi sa ngayon, pero madalas talaga sa observation natin, pagka dyan sa particularly sa Terminal 3, yung taxi bay dyan, nung kulay dilaw na metered, may pila rin kalimitan niya pag nakikita natin personally, Jessica. Ngayon, ang maganda yung pinunto kanina ng isang taxi driver na sinabi niya sa atin, tingnan din daw nila, maliban doon sa MIA na nagsasabi na experimental ito, even yung mga taxi driver, sabi nila, tingnan natin, baka naman daw hindi sila maapektuhan. Pero for now, ang sinasabi nila is, ang initial reaction daw nila is, baka magkaroon ng effect sa kanila kasi mababawasan sila ng mga pasahero. Pero kahit sila daw, as far as the driver na nakausap natin is concerned, ay tatansyahin muna daw nila kung ito ay talaga magkakaroon ng epekto sa kanila, Jessica. Okay, so paano ba ito? Regulated din, no? Kasi siguro kung tinitignan din natin kung patas, no? Regulated yung ibang mga transport groups dyan sa airport. Regulated din ba? Ganun din ba magiging stricto ang pag-regulate dito sa Grab at sa Uber? Tama, Jessica. Ang sinabi ng MIAA, lahat ng mga pertinent na regulations ng NAIA terminals ay mag-a-apply
diyan sa Grab car. Ang isang halimbawa diyan, Jessica, tinanong natin kanina yung representative ng Grab. Ang sinasabi niya, normally sa labas ng terminal o kahit saan dito sa Metro Manila, hanggang 3 minutes inaalaw nila yung waiting time. Pero doon sa terminal, 2 minutes lang yung sa NAIA terminal, 2 minutes lang yung waiting time diyan. So kahit sila daw ay kailangan mag-adjust sa ganyang regulation. So ang pakiusap naman ng Grab kapag ito ay na-implement o pwede na silang kunin ng mga pasahero, ay siguraduhin daw na papalabas na sila at least doon sa arrival area kapag sila ay kumuha ng service ng Grab kasi hindi sila pwedeng hintayin ng Grab car, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.